Ilang beses mo na bang sinubukang magbago? Ilang beses mo nang sinabi sa sarili mo, simula ngayon, magbabago na talaga ako. Pero pagkatapos ng ilang araw, bumabalik ka pa rin sa dati. Parang may humihila pabalik, parang may gapos na hindi mo maalis. Kapatid, hindi ka nag-iisa. Dahil ang totoo, hindi natin kayang baguhin ang ating sarili. Sabi sa Jeremiah chapter 10 verse 23, O Panginoon, talastas ko na ang lakad ng tao ay hindi sa kanyang sarili, hindi para sa taong lumalakad ang magtuwid ng kanyang mga hakbang. Hindi natin kayang ituwid ang sarili nating landas dahil tayo ay marupok, mahina, at lalo na kung ang paggawa ng kasalanan ay naging way of life mo na. Kaya kahit anong disiplina, kahit ilang pangako, kung wala ang Diyos, babalik at babalik tayo sa dati. Ang Biblia ay nagsabi sa Jeremiah chapter 13 verse 23, Makapagbabago baga ang Ethiopia ng kanyang balat o ang leopardo ng kanyang mga batik? Isipin mo ang leopardo, gusto niyang alisin ang kanyang mga batik, pero kahit anong gawin niya, hindi niya kayang baguhin ang sarili niyang balat. Ganon din tayo kapatid, sa sarili nating lakas. Hindi natin kayang alisin ang mga batik ng ating kasalanan, pero may isang kamay na kayang gumawa nito. Sabi ng Diyos sa Ezekiel 36:26, Bibigyan ko rin naman kayo ng bagong puso at lalagyan ko ang loob ninyo ng bagong espiritu. At aking aalisin ang batong puso sa inyong katawan at aking bibigyan kayo ng pusong laman. Napakaganda, di ba? Isipin mo yon. Ang Diyos mismo ang magsasagawa ng operasyon sa puso mo. Tatanggalin niya ang pusong matigas, pusong puno ng galit, pusong sugatan at pagod. At papalitan niya ito ng pusong marunong magmahal, pusong marunong magpatawad, pusong marunong sumunod. Dahil ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa puso. Sabi nga, kung ano ang laman ng puso, iyon ang lumalabas sa bibig. Kapag binago ng Diyos ang puso mo, babaguhin niya rin ang isip mo. Kapag binago niya ang isip mo, babaguhin niya ang desisyon mo. At kapag binago niya ang desisyon mo, babaguhin niya ang buong direksyon ng buhay mo. Sabi sa Kawikaan 16:9, ang puso ng tao ay kumakata ng kanyang lakad, ngunit ang Panginoon ang nagtutuwid ng kanyang mga hakbang. Pero paano ba kumikilos ang Diyos sa atin? Sa pamamagitan ng kanyang salita. Sabi sa Hebreo 4:12, sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa at higit na matalas kaysa alinmang tabak na may dalawang talim. Kaya kung gusto mong magbago, makinig ka sa salita ng Diyos. Araw-araw, sa bawat pagkakataon. Dahil habang pinapakinggan mo ang kanyang tinig, may unti-unting nagbabago sa iyo. Sa paraan mo ng pag-iisip, sa paraan mo ng pagsasalita, sa paraan mo ng pakikitungo sa iba. Ang salita ng Diyos ay parang ilaw na unti-unting nagtataboy sa dilim. Pero kapatid, may sikreto. Ang salita ng Diyos ay parang frequency. Hindi ito tatago sa puso mo kung hindi ka naka-tune in sa Kanya. Kung dati, sarado ang puso mo, ngayon, buksan mo. Sumunod ka sa Kanyang tinig. Sabi ng Diyos sa Kawikaan 1:23, magsibalik kayo sa aking saway. Narito,
aking ibubuhos ang aking espiritu sa inyo at ipakikilala ko sa inyo ang aking mga salita. Kapag nagsimulang makinig at sumunod ka, ibubuhos niya ang kanyang espiritu sa iyo. Doon mo mararamdaman ang kapangyarihan ng tunay na pagbabago.